Kabanata 351. Biglang may kakaibang energy wave na dahan-daang kumalat sa loob ng katawan ni Zephyr. Ang alon na ito ay parang isang paglilihi, ngunit tila mas malalim. Pagkatapos, ang isang hindi nakikitang pakiramdam ng mapang-ipang puwersa ay mabilis na kumalat mula sa kanyang katawan tulad ng pag-agos ng tubig. Ang mapang-ipang puwersa ay parang isang sinaunang draconic na enerhiya na dahan-daang bumababa mula sa langit, at ang aura nito ay tumaas ng paulit-ulit. Sa sandaling ito, kung may tumayo sa harap ni Zephyr, ang nakakatakot na pakiramdam ng mapang-ipang puwersa ay sapat na upang manginig ang kanilang buong katawan, at ang kanilang bibig ay bumulwak ng dugo. Biglang nalaglag ang espada ni Zephyr at gumawa ng malakas na kalabog. Si Draken ay nagkaroon na ng pahiwatig ng espiritualidad matapos lumunin at dalisayan ng mga hiyas ng espiritu. Habang unti-unting nauunawaan ni Zephyr ang kahulugan ng Sword Force, automatiko nitong binibigkas ang tunog ng dagandong ng dragon. Isang lalaki at isang espada, parehong magkalaban. Ang mga hibla ng liwanag ng espada ay dahan-daang nagsimulang umagos palabas ng Draken na parang espiritong dragon na pinalapot ng liwanag ng espada. Sa pagdagdag ni Draken, naramdaman ni Zephyr na mas lumakas ang kanyang pangunawa. Habang nagte-training si Zephyr, si Ver at ang iba pa ay tinahak na ang daan patungo sa bahay na kawayan. Matapos ang insidente kay Rose, mas mabilis na naka-recover si Ver kaysa kay Zephyr. Kung tutuusin, siya at ang iba pa ay bahagyang nasugatan at kailangan ng wala pang isang araw para tuluyang makabangon. Buhay pa tayo dahil kay Kuya Zephyr. Hindi ko inasahan na matagumpay siyang makalusot sa Land of Ghosts at magliligtas sa atin, sabi ni Ver na may pasasalamat at paghanga. Ganun ba? Hindi pa sumagi sa isip ko na kaya niyang maging ganoon kalakas. Kahit kami ay walang kakayahan na gawin iyon. Ang nagsasalita ay may kalmado na kilos, isang payat na figure, at isang magandang ugali. Siya pala ang enforcer na orihinal na namuno kay Zephyr at iba pang Alan Lev. Hihihi, I must say, he really surprised me with his brash actions. I've always seen him as a person with talent that could only produce two light beams. Remember how we used to look down on him when he first joined Supreme Peak? Sabi ni Tristan na may mapaglarong ngiti sa chubby face. Talaga. Napabuntong hininga ang lahat sa isip kung gaano kalakas si Zephyr ngayon. Hindi nila inaasahan ang isang initiate na may talento ng dalawang light beam na makakalusot sa agility ng level 2. Sapat na mahirap na makapasok sa antas ng agility, ngunit matagumpay niyang nagawang makapindot ng higit pa kaysa doon. Siguro magiging kasing lakas din siya ni Kuya Douglas balang araw, biglang sabi ni Ver. Ver. Sigaw ni Alan sa pagbanggit ng pangalan ni Douglas. Don't worry, Alan. I'll say no more, sabi ni Ver sabay wave ng kamay. Hindi na natin kapatid si Douglas. Alam mong isa siya sa pinakamatinding panghihinayang ng ating Panginoon noon pa man, kaya huwag na huwag mong babanggitin ang pangalan niya at kung gaano siya kahawig ni Zephyr sa harap ng ating Panginoon. Matigas na sabi ni Alan. I know. Nadulas lang, okay. Sabi ni Ver. Tara, tingnan natin si Kuya Zephyr. Medyo malubha ang mga sugat niya. Hindi ko ini-expect na madyay gising siya ng ganoon kaga. Siguradong isa siyang halimaw para magawa iyon. Mabilis na naglakad ang grupo patungo sa bamboo house. Kuya Zephyr, are you in? Sabi ni Tristan nang halos 100 yarda na ang layo nito sa bahay na kawayan ngunit natapos na niya ang kanyang pangungusap. Nagbago ang ekspresyon nila, Ver, at Alan nang maramdaman nila ang maringal na puwersang mapang-ipang bumaba sa kanila. Kahit na pambihira ang lakas ng tatlo at kamangha-mangha ang kanilang kakayahan, nagulat sila sa nakakakilabot na aura. Pakiramdam nila ay idiniin sila ng isang banal na bundok, na nagpapahirap sa kanila na gumawa ng kahit isang hakbang. Kung nangyari ito sa isang bagong initiate, malamang na napilitan silang lumuhad. Ang mas ikinagulat pa nila ay sa aura na ito, mayroon ding kakilakilabot na kabagsikan dito. Karamihan sa kabagsikan na ito ay nagmula sa pang-aapi ng kaluluwa, na para bang ang kaluluwa ay nakaharap sa isang makapangyarihang titan at alam na ang kamatayan ay hindi maiiwasan.
Nagkatinginan ang tatlo, at nakita nila ang lungkot sa mga mata ng isa't isa. Anong klaseng kapangyarihan ito? Hindi ako makagalaw. Sabi ni Ver sa mahinang boses habang nakatingin sa bamboo house na nasa harapan niya. What a shockang aura. This force feels like a huge tsunami that's suffocating me. Sabi ni Alan sa gulat na boses. Kabanata 352. I wonder what that kid is trying to comprehend. This force alone is enough to shock anyone. Bulong ni Tristan sa sarili habang nakatingin sa bamboo house. Sa kabutihang palad, tila ang puwersa ay umabot sa sukdulan nito at hinihila pabalik. Sa isang iglap, ang mapang ipang puwersa ay mabilis na nawala sa hangin. Phew! Sabay na huminga ng malalim ang tatlo. Alam kong mas mataas ako kaysa kay Brother Zephyr, pero hinding-hindi ko gugustuhing labanan ang halimaw na iyon. Ani Alan, medyo natulala pa rin sa lakas. Paulit-ulit siyang nagsalita habang nakakatakot na nakatingin sa bahay na kawayan. Parehong sina Ver at Tristan ay tumanggo. Nahihiya na ako sa pagiging mas malakas sa akin niyang. Tapos ngayon din si Kuya Zephyr. Napabuntong hininga si Ver nang maghiwalay silang tatlo sa mapait na ngiti. Nang malaman nila ito, nagpatuloy sila sa pasulong. Sa loob ng bamboo house, dahan-daang iminulat ni Zephyr ang kanyang mga mata. Napakahirap intindihin ng sword force na ito. Mukhang napakababa pa rin ng level ko. Pero, nahawakan ko na ang isang pahiwatig nito. Binigyan ng mas mahabang panahon, makakamit ko ang buong pag-unawa. Kuya Zephyr. May sumigaw mula sa labas. Kuya Ver. Bakit kayo nandito? Nakilala agad ni Zephyr ang boses at mabilis na binuksan ang pinto at sinalubong sila ng isang magiliw na ngiti. Naparito kami para tingnan kung ano ang lagay mo. Mukhang naka-recover ka na. Bagaman, hindi ko alam kung paano mo ito nagawa ng napakabilis. That were some serious injuries after all, Ani Ver. Tuwang-tuwa siya nang makitang ganap nang naka-recover si Zephyr at mukhang nasa mataas na espiritu. Oo, kanina lang ako naka-recover. How about you, Kuya Ver? Are you okay? Tanong ni Zephyr sa tonong nag-aalala. I'm fine. Thank you for saving our lives. Patay na sana kami kung hindi ka dumating, sabi ni Ver na may mapait na ngiti. Inutusan tayo ni Master na magtipon. Mukhang may importante siyang iaanunsyo, ani Alan sa malalim na boses, na sumisira sa usapan. Oh, talaga. Napatingin si Zephyr kay Alan. Siya ay hindi lamang isang initiate ng Supreme Pick kundi isa ring namumukod tanging tagapagpatupad, mas makapangyarihan siya kaysa kay Ver. Sa normal na kalagayan, hindi hihilingin ni Elder Maxim na magtipon din ang mga tagapagpatupad. Oo, ang mga upper echelons ng The Boundless Academy ay nasangkot lahat pagkatapos na lumabas ang balita ng Land of Ghosts. Siguradong may natuklasan silang malaking bagay. Sabi ni Ver sabay tango. Mabuti. Tumanggo si Zephyr. Nilinis niya ang lugar, nagpalit ng itim na kasuotang panlaban, at saka umalis sa bahay na kawayan kasama ang iba. Sa daan patungo sa pangunahing bulwagan ng Supreme Peak, nakita nila ang maraming iba pang mga initiate na dumaraan din. Marami sa iba pang mga initiate ang naglaan ng oras para tanungin si Ver kung kumusta na siya at nabigla silang makita si Zephyr doon din. Malinaw na ang balita ng Zephyr na lumampas sa isang agility ng level 2 at nakalusot sa Land of Ghosts ay nagdulot ng ilang kaguluhan. Nang malapit na sila sa main hall, napansin ni Zephyr na hindi pa niya nakita ang ilan sa mga initiate na pumasok sa main hall. Gayunpaman, kitang-kita na sila ang mga initiate ng Supreme Peak, dahil nakasuot sila ng parehong kasuotan sa pakikipaglaban gaya niya. Mukhang may malaking nangyari. Ang Supreme Peak ay kadalasang walang maraming initiate at ngayon, pati ang mga initiate na nagsasanay sa labas ay pinatawag na rin. Kabanata 353. Nanlamig ang ekspresyon ni Zephyr nang makita ang hindi pamilyar na mukha ng mga nagsisimulang ito. Not bad at all, sabi ni Zephyr sabay tango at saka agad na pumasok sa main hall kasama ang iba. Ang pangunahing bulwagan ay napuno hanggang sa labi ng mga nagsisimula. Ang grupo ni Zephyr ay kabilang sa pinakahuling dumating. Sa unang tingin, parang may humigit kumulang 100 initiate doon.
Lahat ng nandoon, kasama ang mga enforcer sa kanilang uniforme at ang mga bumalik mula sa labas ng mundo, ay kabilang sa Supreme Peak. Alan. Sigaw ng isang matangkad at matipid na initiate na may ngiti sa labi. Ang sigaw nito ang pumutol kay Zephyr sa kanyang pag-iisip. Hoy, akala ko hindi ka sasama. Masayang sabi ni Alan. Halata namang sobrang close nila sa isa't isa. Well, I had to come back noong something this big had happened, sabi ng initiate sabay tango. Baka sa mukha niya ang kaligayahan nang makita niya si Ver. Ver, I heard you had a close call with death. Buti na lang buhay ka pa. I'll be so sad to lose a rival like you. Yeah. Alam ng lahat na umabot na sa bagong level ang iyong Harper's Might. Hindi nakita karibal, masungit na sabi ni Ver. Pagkatapos ay ipinakilala niya ito kay Zephyr. Eto si Kuya Harper. Napakalakas niya. Kuya Harper, nice to meet you. Mabilis namang tumango si Zephyr sa lalaki. You must be Brother Zephyr. Nauuna ang reputasyon mo. Nakakamangha kung paano mo naabot ang agility ng level 2 sa murang edad. Si Harper ay isang mahusay na kausap at hindi nagtagal ay naging malalim ang kanilang pag-uusap. Kung tama ang pagkakaalala ko, pumunta ka sa Gobi Desert para sa pagsasanay. May malaking bagay na dapat nangyari para magmadali kang bumalik doon, sabi ni Alan. Malamang kasi walang makain doon at bumalik siya para sa masarap na pagkain, sabi ni Tristan habang sinusubo ang nasabing pagkain sa kanyang bibig. Baboy ka. Sa tingin mo ba lahat ng tao dito ay nag-iisip kagaya mo? Na may tumatakbong pagkain sa isip nila. Bagamat totoo, narinig kong may malaking nangyari. Nabalitaan ko pa na pinabalik si Vince Scheidt, seryosong sabi ni Harper. Bumalik na rin si Vince Scheidt. Ang mga ekspresyon ng lahat ay naging kakaibang tingin. Ito ay malinaw na ang Vince Scheidt na ito ay hindi isang hamak na figure. Karibal siya ni Kuya Douglas. Hindi na siya bumabalik simula noong nangyari kay Kuya Douglas. Hindi ako makapaniwala na napatawag din siya, ani Tristan na may pagtataka sa mukha. Sa mismong sandaling iyon ay mabilis na pumasok si Elder Maxim at ang iba pa sa pangunahing bulwagan. Biglang tumahimik ang hall. Sa tabi ni Elder Maxim ay si Yang, na matagal nang hindi nakita ni Zephyr. Sa sandaling iyon, naglabas si Yang ng kakaiba at malamig na aura, na para bang lumabas siya sa parehong amag ni Elder Maxim. Bahagyang ngumiti si Yang at tipid na tumango kay Zephyr nang makita siya nito. Hindi ako makapaniwalang nakalusot na naman si Yang sa ibang level. Mukhang malapit na siyang makapasok sa agility ng level 5. Sabi ni Ver na puno ng paghanga ang boses. Kabanata 354. Yeah, he's very talented alright. Baka kasing galing pa niya si Vince, sabi ni Alan sabay tango. Kuya Maxim, nandito na silang lahat, sabi ni Dewey sabay tango kay Elder Maxim. Ma'am. Ang walang kibo na mukha ni Elder Maxim ay tumingin sa paligid sa mga initiate na nagtipon doon habang siya ay mabilis na sumagot. Gayunpaman, bahagyang nagbago ang tingin sa kanyang mga mata nang makita niya si Zephyr, ngunit pagkatapos ay mabilis siyang umiwas. Matigas ang mukha ni Dewey, sa mahinang boses, sinabi niya, naniniwala ako na narinig na ninyong lahat ang nangyari sa Land of Ghosts. Seryosong bagay na matuklasan na matagal nang nagtatago ang mga masasamang magsasaka doon at sa gayon, ang Boundless Academy ay nagtalaga ng mga bihasang mandirigma mula sa bawat rurok upang tingnan ang bagay na ito. Ayon sa aming pagsisiyasat, ang mga salarin ay ang mga natitirang masasamang initiate ng Lunar Academy. Ang Lunar Academy. Imposible. Hindi ba sila napigilan? May bulong-bulungan na ang master ng Lunar Academy, ang Lunar Devil, ay may pambihirang kapangyarihan at responsable sa isang madugong sakuna na naganap maraming taon na ang nakakaraan. Nagsimulang mag-usap ang mga nagpasimula sa pagbanggit sa Lunar Academy. Maging si Ver at ang mga mukha ng iba ay naging solemn na. Katahimikan. Sigaw ni Dewey sabay wave ng kamay. Hinintay niya na muling magkaayos ang mga ito bago nagpatuloy, napigilan na nga ang Lunar Academy pero may mga natira. May chismis pa nga na nagsasabi na buhay pa ang Lunar Devil. Imposible. Sigaw ni Alan. Halos pumutok ang boses niya.
Siya at ang iba pang nagpasimula ng mga ekspresyon ay dumaan sa napakaraming pagbabago. Talagang seryoso ito. Mula noong 1,000 taon na ang nakakaraan, ang Lunar Devil na iyon ay kilala bilang isang masamang karakter at nakagawa ng hindi mabilang na mga kasalanan. Pagkatapos ay pinigilan siya ng 5 akademya na may Boundless Academy na nangunguna sa kanya gamit ang kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos at ang aming dating Academy Master ang siyang dumurog sa kanyang katawan. Sa kasamaang palad, ang aming dating Academy Master ay nasawi dahil sa kanyang nakamamatay na mga pinsala sa katawan pa rin, kaya't imposible pa rin ang katawan ng Lunar. Nagkapira-piraso. Seryosong sabi ni Harper. Sabi ko, tahimik. Sigaw ulit ni Dewey habang pinagmamasdan ang lahat. Kung ang Lunar Devil ay patay o buhay ay wala sa iyong pag-aalala. Ang dahilan kung bakit ka hiniling na magtipon dito ay dahil natuklasan namin na mayroon pa ring ilang masasamang magsasaka sa isa sa mga guho sa Land of Ghosts. Lahat. Ipinagpatuloy ni Dewey na ipaliwanag ang lahat ng detalyado at mas naging solemn na ang mga mukha ng mga nagpasimula. Ang mga masasamang magsasaka ay kinatawan ng kasamaan mula pa noong unang panahon. Ang kanilang pagkatao at ang kanilang mga pamamaraan sa paglilinang ay lahat ay may masamang intensyon. Saan man sila pumunta, naganap ang kaguluhan at pagkawasak. Sa makatuwid, walang awa ang dapat ipakita sa kanila. Magsisimula ang misyon sa loob ng 10 araw. Bumalik ka at ihanda ang anumang kailangan mo. Sa loob ng 10 araw na ito, lahat ng item na mababa sa 10,000 puntos sa Medicinal Hall, Divine Weapon Hall, at the Library ay may diskwento sa 40%. Kabanata 355. 40%. Agad na naging excited ang lahat ng mga nagsisimula. Napakagandang balita talaga. Ang lahat ng mga mata ng mga nagsisimula ay biglang nagningning sa pag-asa sa pag-iisip kung ano ang maaari nilang makuha mula sa 3 lugar. Ang Divine Weapon Hall ay mayroong maraming malalakas na armas, at ang mga Supreme Elixir mula sa Medicinal Hall ay mas kaakit-akit. Hindi banggitin ang maraming mga diskarte at kasanayan sa The Library na nilalaman ay magiging sapat na upang pukawin ang gana ng lahat ng mga nagsisimula. Lahat kayo dismiss. Utos ni Dewey sabay wave ng robe niya nang makita ang kislap ng mga mata nila. Mabilis na sumugod ang lahat ng initiate patungo sa Medicinal Hall, Divine Weapon Hall, at the Library para makuha ang gusto nila. Ilang saglit na bumalik si Zephyr para makipag-chat kay Yang bago umalis. Pareho nilang naunawaan na ang paparating na misyon ay magiging lubhang mapanganib at alam nila na mas kailangan nilang umasa sa kanilang sariling panloob na lakas kaysa sa mga diskarte, kasanayan, elixir, o armas na ibinigay. Kaya naman, sa halip o nagmamadali sa 3 lugar, mabilis silang bumalik sa kanilang tinutuluyan at sa halip ay nagpatuloy sa kanilang pagsasanay. Sa kasalukuyan, ang Thunderfoot ni Zephyr ay umabot sa isang bagong taas at naintindihan din niya ang isang maliit na tipak ng wind teleportation noong siya ay nasa Marshall Hall. Nalubhang nagpapataas ng kanyang kabuuang bilis. Ang Lightning Sword skill ay umabot na rin sa bagong taas matapos mabuff ng Focus of the Sword, ang kanyang tunay na enerhiya, ang kanyang electrical power at ang isang maliit na bahagi ng lakas ng hangin. Isang hampas at maaari nitong basagin ang hindi mabilang na mga kadena. Ito ay ginawa itong isang napaka-nakakatakot na pag-atake. Kaya, nagpa siya si Zephyr na ilagay ang lahat ng kanyang pagtuon sa pag-unawa sa puwersa ng espada. Kapag naabot niya ito, sigurado siyang tataas ng husto ang kanyang lakas. Gayunpaman, alam din niya na 100 beses na mas mahirap intindihin ang puwersa ng espada kaysa sa focus of the sword. Kaunti lang ang mga tao na nakaintindi sa focus ng sword at mas kaunti pa na nakaintindi sa sword force. Mula doon lamang, hindi mahirap maunawaan kung gaano kalalim ang puwersa ng espada. Gayunpaman, hindi umaasa si Zephyr sa purong enerhiya para sa kanyang pag-unawa, ngunit bahagi din ng kanyang karanasan. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa puwersa ng espada, mas mapapahusay niya ang kanyang swordsmanship at pagbutihin ang kanyang lakas. Sa isang kisap mata, lumipas ang isang araw. Pagsapit ng gabi, isang malakas na aura ang sumabog mula sa isang burol na matatagpuan 10,000 yarda ang layo mula sa bahay na kawayan ni Zephyr.
Ang aura ay sumabit sa paligid ng hangin habang ang maringal na mga alon ng enerhiya ay humampos sa paligid. Isang inisyate ang nalagpasan ang kanyang mga tanikala at umabot sa isang bagong antas. Ang malakas na aura ay naging mas nakakatakot at lumakas. Bukod dito, ang mga maitim na ulap sa langit ay tinadtad sa limot. Judging from the direction it comes from, malamang si Amber ang nakalusot. Bulong ni Zephyr sa sarili habang nakatingin sa malayo. Hindi naman katangi-tangi ang talento ni Amber pero nabawi niya ito sa kanyang pagsusumikap. Kahit na wala siyang kahanga-hangang talento ni Yang, masinsinan niyang sinanay para maging outstanding din siya. Sa pagkakataong ito, dahil sa pressure, halatang nagsanay na siya ng husto at sa gayon, nakalusot sa isang bagong antas. Kabanata 356. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isa na namang nakakatakot na pagsabog ang tumunog nang matapos magsalita si Zephyr. Isang malakas na agos ng hangin ang bumalot sa lugar at may mga kislap ng nakakatakot na mga pagpapakita. Ito ay maliwanag na ang isa pang inisyatiba ay bumagsak sa kanyang sariling mga tanikala at umabot sa isang bagong taas sa larangan ng martial arts. Totoo ang kasabihang ang pressure ay gumagawa ng mga diamante. Gayunpaman, hindi pinansin ni Zephyr ang kanilang mga pagpapabuti. Mula noong mahirap na labanan sa Land of Ghosts, naramdaman niyang naabot niya ang isang bagong bottleneck at malapit na ang isang pambihirang tagumpay. Malapit na siyang kumpiyansa na makakalusot siya sa agility ng level 3 sa loob ng 10 araw na ito. Sa daigdig ng mga espiritu, ang kanyang espiritong enerhiya ay nagpapalabas ng puting jade na purong liwanag. Mula nang likhain ito, ang espiritong enerhiya na ito ay dumaan sa matinding tempering. Ang pinagsamang kapangyarihan ng 10 nakaraang espiritong enerhiya ay maaaring hindi kasing lakas ng isa sa mga espiritong enerhiya ngayon. Ito ay isang husay na pagbabago. Habang umiikot ang espiritu ng enerhiya, ang kaluluwa ni Zephyr ay naging mas at mas lumapot, at ang pinto ng karunungan ay nagsimulang dahan-daang bumukas muli. Muli, gumawa ng kaunting pag-unlad si Zephyr sa kanyang pag-unawa sa puwersa ng espada. Lumipas ang isa pang araw na walang nangyari. Ang Boundless Academy ay napuno ng isang tahimik at kinakabahan na kapaligiran habang ang aura ng malapit na tagumpay ay dumadaloy sa paligid. Lumipas ang ikalawang araw. Ikatlong araw. Ikalimang araw. Sa wakas, lumipas ang 9 na araw. Nakakahiya na hindi nakalusot si Yang sa agility ng level 5, sabi ni Dewey sa mahinang boses. Nakaupo siya sa pangunahing bulwagan ng Supreme Peak kasama si Elder Maxim, nag-uusap. Oo. Halatang hindi siya nakakuha ng sapat na pressure, sabi ni Elder Maxim sabay tango. Ngunit, kahit na gayon, tumaas siya ng mga antas ng maraming beses sa wala pang kalahating taon. Talagang napakalakas ng Ancient Draconic Bloodline ni Yang. Isa pa lang siyang agility ng level 1 noong una siyang sumali sa The Boundless Academy at sa maikling panahon ay naabot niya ang agility ng level 4. Gayunpaman, isang nakakagulat na pag-unlad. Oo, tama ka, sabi ni Elder Maxim sabay tango. Sumang-ayon siya sa pahayag ni Dewey. With his talent and the Dark Souls might you've passed to him, I believe he will break through very soon. Pero, ang talagang ikinagulat ko ay si Zephyr. He's really extraordinary. Hindi mapigilan ni Dewey na mapabuntong hininga sa tuwing nababanggit ang paksa tungkol kay Zephyr. Si Zephyr ay nasa agility ng level 2 ngayon at kahit na mayroon pa ring maliit na agwat sa pagitan niya at ng iba pang mga initiate, sigurado siyang maaaring manalo si Zephyr kahit ang mga veteranong initiate pagdating sa isang tunay na labanan. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa karaniwang walang kibo na mukha ni Elder Maxim nang marinig niya ang sinabi ni Dewey. Gayunpaman, ang ngiti na ito ay mabilis na naputol ng isang nagmamadaling pagbabago-bago ng enerhiya na sinundan ng isang parang banshee na umiiyak na tunog na umalangaw-ngaw sa hangin. Pagkatapos, isang marilag na itim na enerhiya ang bumaril sa langit. Kabanata 357. Ang enerhiya ay tila naglalaman ng parehong masama at banal na enerhiya sa parehong oras. Sa lalong madaling panahon, ang buong Supreme Peak ay binalot ng isang malakas na enerhiya. Yang. Sabi ni Elder Maxim sa mahinang boses at singkit na mga mata.
Oo, nakalusot siyang sa huling araw. Isang agility ng level 5. Talagang isang pambihirang antas. Ang kanyang pambihirang tagumpay ay maaaring makapunit ng isang butas sa kalawakan. Ang malailog na itim na liwanag ay marilag na dumadaloy sa isang bundok sa Supreme Peak, sa lokasyon kung nasaan siyang. Ang nakakatakot at hindi magagapi na aura ay kumalat sa lahat ng direksyon. Nakatingin ang lahat ng mga nagsisimula sa direksyon kung saan naroon siyang na may gulat na tingin sa kanilang mga mata nang maramdaman nila ang malakas na pagbabago-bago ng enerhiya. Doon, sa langit, unti-unting nabubuo ang isang higanteng aparisyon. Ang aparisyon na ito ay natatangi sa mga nagsisimula na mayroong ancient draconic bloodline na dumadaloy sa kanilang mga ugat. Ang aparisyon ay parang hari ng lahat ng makadiyos na ghost at ang napakasalimuot na mga pattern ay nagsimulang lumitaw sa katawan nito. Siya ay umungal sa kalangitan at ang mga sound wave ay humampes sa paligid. Ang isang puwersang tulad nito ay sapat na upang mabigla ang sinuman. Ito ay walang katapusan na mas malakas kaysa sa isang average na tagumpay sa agility. Ang mga nagsisimula sa ibaba ng agility ng level 5 ay nakitang nanginginig. Mula sa malayong ito, kailangan nilang pigilan ang pagnanasang lumuhad. Ang maladyos na mga aparisyon na parang multo ay patuloy na umuungal habang ang mar-angle na puwersa ay patuloy na inilalabas. Ang batang iyon ay hindi nagkukulang na sorpresahin ako, sabi ni Dwayne na may mapait na ngiti habang tinitingnan ang mga pagbabago sa kalangitan. Sa kasalukuyan, ang lahat ng iba pang mga initiate ay nagsasanay pa rin at natatakot na ang kanilang pagtutuon ay maabala ng enerhiya niyang. May mga mabibigat na kahihinatnan na dapat dalhin kung talagang nangyari iyon. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, ginalaw niya ng bahagya ang kanyang dalawang kamay, at isang stream ng liwanag ang kumislap. Binabalak niyang gamitin ang sarili niyang kapangyarihan para sugpuin ang mar-angle na puwersa sa kalangitan. Gayunpaman, nang kumalat ang maladyos na pagpapakitang multo sa isa pang bundok, isang dagandong na parang dragon na espada ang sumabog sa kalangitan sa gabi. Ang dagandong ng espada ay malutong at dala nito ang walang kapantay na talas. Ang dating malupit na maladyos na aparisyon ay naging matigas ng dahan-daang lumabas ang isang walang kapantay na talon mula sa isang bahay na kawayan. Pagkatapos ay kumalat ito sa lahat ng direksyon, nagulat ito sa sinuman at lahat. Kaagad, ang mapang-ipang puwersa na dulot ng pambihirang tagumpay niyang ay nabasag ng kataas-taasang ilaw ng Diyos na ito na pumutol sa lahat ng sinaunang tanikala at nagpapaliwanag sa buong mundo. Ang masigla at matalas na banal na talam ay isang akumulasyon ng walang katapusang bladed na enerhiya. Ito ay may sukat na 100 yarda ang taas at parang sinaunang bundok na anyong espada. Ang siksik na bladed na enerhiya na umiikot ay nagdala ng kakaibang pagbabago. Ang maladyos na multo na aparisyon ay napilitang umatras kasama ang hitsura ng banal na talam. Yung batang yon. Nagsimulang kumunot ng husto ang mukha ni Dwayne nang makita ang higanteng talam ng enerhiya na lumalabas mula sa partikular na bahay na kawayan. Maliwanag na nakalusot si Zephyr sa agility ng level 3. Kabanata 358. Isang talento ng dalawang light beam . Mahinang bulong ni Elder Maxim habang nakatingin sa direksyon. Ang mga may ancient draconic bloodline na dumadaloy sa kanilang mga ugat ay kilala bilang isang walang kapantay na pag-iral sa mundo. Ang maladyos na pagpapakitang multo ang pinaka-orihinal na anyo ng bloodline. Kung magpapatuloy siyang, makokontrol niya ang higanteng aparisyon at magiging pinakamakapangyarihang manlalaban sa mundo. Ang aparisyon ay natatangi sa ancient draconic bloodline at isa sa mga dahilan kung bakit sila napakalakas. Nabalitaan na may mga makapangyarihang tagapagmana ng ancient draconic bloodline na maaaring patatagin ang kanilang mga aparisyon pagkatapos maabot ang cultivation level ng creation. Ito lamang ay sapat na patunay ng kapangyarihan ng ancient draconic bloodline ngunit hindi kailanman nagkaroon ng mga tsismis na maaaring kontrolin ng isa ang pagpapakita ng ancient draconic bloodline gamit ang kanilang sariling puwersa lamang. Ang bladed energy ni Zephyr ay may dalang nakakatakot na puwersa na nagsimulang piliting supulan ang maladyos na multo na aparisyon. Gayunpaman,
Ang maladyos na multong aparisyon ay hindi sinasadyang pinakawalan niyang pagkatapos ng kanyang pambihirang tagumpay at kung ito ay pigilin ng napakatagal, walang alinlangan na magdudulot ito sa kanya ng kaunting pinsala. Bahagyang ginalaw ni Elder Maxim ang kanyang daliri at isang sinag ng liwanag ang kumislap. Ito ay isang napakakritikal na sandali para kay Yang at hindi ito makakabuti sa kanya kung siya ay pilit na pinipigilan. Gayunpaman, naramdaman din iyon ni Zephyr at agad na binawi ang kanyang higanteng talam ng enerhiya. Maaari niyang pakawalan at bawiin ang kanyang bladed energy ayon sa gusto niya. Maging ang makapangyarihang Elder Maxim ay medyo nabigla dito. Ito ay bihirang para sa isang manlalaban na makapagpalabas at makabawi kaagad ng kanyang enerhiya pagkatapos ng isang break. Sa wakas, natapos na ang malaking breakthrough frenzy. Sa ika-10 araw, ang lahat ng mga nagpasimula ay nagsimula sa kanilang misyon. Ang mga veteranong pasimuno ay manggana sa paniningil kasama ang mga bagong recruit na inisyate na sumusunod ng malapit sa likuran. Ito ay upang maiwasan ang mga hindi kailangang casualty. Pumunta rin sina Zephyr, Yang, at ang iba pang mga initiate. Sumama rin sa kanila ang mga bagong recruit na inisyate ng iba pang pick. Napansin ni Zephyr ang ilang pamilyar na mukha sa kanila, ang isa ay si Erin Rhodes ng Oriental Peak. Si Erin ay nagpapalabas ng isang napakalinaw na liwanag at ang kanyang puwersa ay nakakahimok. Talagang mas malakas siya kaysa sa karamihan ng mga bagong recruit na initiate doon. Ang kanyang magandang mukha at mainit na figure ay nagpatibok ng mga puso ng iba pang mga lalaking nagsisimula. Gayunpaman, hindi sila naglakas loob na kumilos ng walang galang sa kanya, dahil kilalang-kilala na ang Elder Lucia ng Oriental Peak ay papatayin sila ng kanyang kapangyarihan kung sino man ang hindi gumagalang sa sino man sa kanyang mga inisyatiba. Walang sino man ang mabubuhay upang sabihin ang kwento kung sila ay maglakas loob at maglagay ng daliri sa kanyang minamahal na initiate. Sa gitna ng koponan, ang Pride Peak ang manggana. Ang Pride Peak ang may pinakamalaking impluwensya sa Boundless Academy at karamihan sa mga makapangyarihang initiate ay nagmula doon. Kaya, natural sa kanila na magkaroon ng mapagmataas na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Paminsan-minsan, ang Pride Peak initiate ay nakikipag-chat sa mga babaeng initiate ng Oriental Peak. Ang bawat isa sa mga pinasimulan ng Oriental Peak ay babae at bawat isa sa kanila ay napakarilag sa kanilang sariling paraan. Siyempre, wala sa kanila ang kasing ganda ng sikat na si Erin. Mabilis na lumipas ang oras at sa wakas, huminto sila. Kabanata 359. Sa harap nila ay isang malaking pagkawasak na may mga pagbabago sa masamang enerhiya na umiikot sa buong paligid. Ito ay napakawalang pag-asa na tahimik. Ito ang lugar kung saan sa tingin namin ay nagtatago ang Lunar Academy. Walang sino man ang nagbigay pansin sa lugar na ito mula nang nawasak ang Lunar Academy. Ang lugar na ito ay hindi lamang liblib, ngunit puno rin ito ng panganib. Walang sino man ang mag-iisip na pumunta dito kung hindi dahil sa Lunar Academy, sabi ng isa sa mga pasimuno sa mahinang boses. Ang kanyang mga salita ay naging dahilan upang magbago ang mga ekspresyon ng ilan sa mga nagpasimula. Maraming nakakakilabot na alingaw-ngaw tungkol sa mga masasamang magsasaka. Yung tungkol sa Lunar Academy na pinaka-nakakatakot sa kanilang lahat. Hindi nakapagtataka na hindi nila maiwasang matakot sa kapahamakan sa kanilang harapan. Huwag kayong mag-alala, mga ate. Poprotektahan ko kayong lahat. Sabi ng Pride Peak na nagsisimula habang mayabang na tinatapik ang kanilang mga dibdib sa mga babaeng pasimuno ng Oriental Peak. Ang pag-uugali na ito ay naging sanhi ng pagsimangot ng iba pang mga initiate ng Peak. Gayunpaman, kung isa sa alang-alang ang katayuan ng Pride Peak, wala silang magawa kundi pigilan ang kanilang kawalang kasiyahan. God, nakakainis naman yang mga simps na yan. Sabi ng isa sa mga nagpasimula ng Supreme Peak. Ngumiti si Zephyr at hindi umimik. Siya ay nagbabantay, dahil bagamat ang pagkasira ay tila inabandona at ang mga veteranong pasimuno ay dumating na noon, hindi pa rin niya maalis ang pakiramdam ng kaba sa kanya. May ilang malalaking bato sa harap ng guho na may daanan sa pagitan nila. Sa mga malalaking bato ay nakaukit ng ilang mga pattern na kumikinang sa dimli sa pula. Ang pagtingin dito ay nagpalamig sa mga nagsisimula.
Mga tinak. Let's go. Binuksan na natin ng mga kapatid natin ang daan. Kailangan na nating magmadali. Sigaw ng Pride Peak na nagsisimula. Umalis ulit ang team. Biglang may ice-cold aura na nalock kay Zephyr. Tinaasan niya ng kilay ang kanyang aura at nakita niya na sa di kalayuan, malamig na nakangiti sa kanya sina Theobald at Ricky. Pang-iinis ni Zephyr at hindi sila pinansin. May isang bagay na hindi maganda sa misyon na ito. Kung sa pamamagitan ng sentido komon, makatuwirang magpadala ng ilang matatanda upang sirain ang lugar na ito sa halip. Kaya bakit sila magdaranas ng lahat ng problema upang i-deploy ang lahat ng mga nagsisimula? Isip ni Zephyr sa sarili. Nagdilim ang mukha ni Theobald at Ricky nang makitang hindi sila pinansin ni Zephyr. Ito ay lalo na para kay Theobald, na pinalaki ang kanyang pagkamuhi kay Zephyr sa mga sukat sa Biblia mula nang siya ay talunin niya. Damn you, Zephyr. Maghintay ka lang. Pagbabayaran kita sa pagpapahiya sa akin sa pinakaunang pagkakataon na mayroon ako rito. Sigaw ni Theobald sa loob habang mariing nakatitig sa kanyang kalaban. Ang mapanglo at masamang aura ay tumindi nang ang mga nagsisimula ay pumasok sa pagkasira sa pamamagitan ng daanan ng mga malalaking bato. Sa paligid nila ay mga luma at sirang gamit. Mas marami ang mga bato sa loob at mas kakaiba pa ang hugis ng mga bato doon kaysa sa mga nasa labas. Parang mga demonyo ito at naglalabas ito ng makapal na pagbabago-bago ng enerhiya na parang humihinga. Paminsan-minsan, makikita pa nga ang espasyo sa kanilang paligid na mukhang medyo baluktot. Ang hangin ay napuno ng isang malabong kulay abo-itim na kulay ng masamang enerhiya na may amoy ng isang bagay na nabubulok. Marami sa mga bagong initiate ang likas na umatras nang maramdaman nila ang aura at ang kanilang ekspresyon ay dumaan sa napakaraming pagbabago. Ang Supreme Peak ay nagsimulang kumalas papalapit kay Zephyr na para bang ang pagiging malapit sa kanya ay magagarantiya ng kanilang kaligtasan. Nakakatakot dito, Kuya Zephyr. Takot na sabi ni Amber. Huwag kang mag-alala, Ate Amber. Naalis na ng mga veteranong kapatid natin ang lugar sa anumang panganib, nakangiting sabi ni Zephyr. Gayunpaman, ang kanyang puso ay malamig sa kaalaman na ang aura dito ay nagpapaalala sa kanya ng Land of Ghosts. Kung tutuusin, mas makapal pa ang aura dito kaysa sa lugar na iyon. Kabanata 360. I wonder if all the danger has really eliminated. There's really something off about this place, naisip ni Zephyr. Ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan ay nagsimulang umikot ng dahan-dahan na para bang ito ay pinupukaw. Isang mahinang popang sound ang patuloy na lumalabas sa katawan niyang habang ang kanyang tunay na enerhiya ay walang kahirap-hirap na nilalamon ang bulok na enerhiya sa paligid niya. Napaka-espesyal talaga ng kanyang ancient draconic bloodline. Ang iba ay maaaring makita na hindi angkop na gamitin ito dito ngunit sa kanya, ang lugar ay nadama na napaka-komportable. This guy. Nakangiting nagbitiw si Zephyr nang makita ang singkit na mga mata niyang. Muli siyang tinukso ng makapangyarihang ancient draconic bloodline. Mabilis ang naging pag-unlad ng team, marahil dahil sa kakaibang aura sa kanilang paligid, at hindi nagtagal ay 12:00 na ng hapon kahit na mataas ang araw sa kalangitan, hindi man lang nakaramdam ng init ang mga nagsisimula. Sa kabaligtaran, sila ay patuloy na pinakiusapan ng isang malamig na aura. Magpahinga na tayo kapag narating na natin ang lugar na iyon sa harap natin, mungkahi ng isa sa mga nagsimula ng Pride Peak pagkatapos nilang maglakad ng 6 o 7 milya. Lahat ng nagpasimula ay naubos na noon kaya natural na walang tumutol. Kuya Zephyr, punta na tayo dyan, sabi ni Amber at ng iba pa. Inimbitahan pa nila ang ilan sa mga nagpasimula ng Spiritime Peak. Ang mga matatanda ng Spiritime Peak at Supreme Peak ay may malapit na relasyon sa isa't isa. Madalas na pinagsasama-sama ng mga matatanda ang mga nagsisimula mula sa dalawang taluktok, sa makatuwid, nagkaroon ng maraming kaibigan si Amber mula doon. Napatingin si Zephyr sa lugar na tinutukoy niya at tumango. Napagod ako nitong mga nakaraang araw. Dapat pala nagdala pa ako ng inihaw na karne. Sawa na ako sa mga tuyong rasyon na ito, sabi ni A. Ang Spiritime ay nagsimulang magbitiw. It has been exhausting. However,
This is the Lunar Academy we're dealing with after all. Kumapit ka lang ng konti. Kung tutuusin, mas swerte tayo sa mga veteranong magkakapatid na nangunguna pa rin sa atin, ani Amber. Oo, mas may karapatan silang magreklamo kumpara sa atin. Bigla, ang lahat ng mga nagpasimula ay nahihiya sa kanilang sarili. This time, wala na siguro silang magagawa. Bahagyang inayos ni Zephyr ang kanyang paghinga at ang kanyang tunay na enerhiya ang nagtanggal ng lahat ng pagod sa kanyang katawan. Kuya Zephyr, nasaan ang pagkain mo? Tanong ng isang Supreme Pick na initiate nang mapansin ang walang laman na mga kamay ni Zephyr. Ah, nandito na. Ngumiti si Zephyr at sa bahagyang pagwagayway ng kanyang daliri, ang puting jade na singsing sa daliring iyon ay kumislap ng isang makinang na liwanag at isang napakagandang kaldero ang lumitaw sa kanilang harapan. Isang loot ring. Bulalas ng lahat ng nagsisimula sa gulat. Hindi lamang iyon, ang hitsura ng kasakiman ay nagsimulang lumitaw sa iba pang mga mata ng pasimula. Maging ang mayayabang na mukha ng mga pasimuno ng Pride Peak ay bahagyang nabago. Aabutin sila ng ilang daang libong puntos para makakuha ng loot ring sa Boundless Academy. Ginagawa itong isang napakabihirang bagay para sa mga nagsisimula na magkaroon sa kanilang pag-aari. Kaya, hindi nakakagulat na ang reaksyon ng mga nagpasimula ay naging napaka-reaktibo. Sinubukan sana nilang ipaglaban siya kung hindi dahil sa katotohanang lahat sila ay initiate ng Boundless Academy.